Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig. Ako po si Marisa Pamapulido, ang inyong tagapagbalita. Ating talakayin ng teenage pregnancy sa ating bansa. Paglobo ng teenage pregnancy, ikinaalarma ng isang leader ng kamera. Dahil marami pa rin umano ang nagpapakasal na babae bago pa ito umabot sa edad na 18. Ang Pilipinas din anya base sa ulat ng Population Commission ang nangungunan sa pag-aasawa ng mga babae bago ang mga ito mag-18 anyos. At nitong nakaraang pandemya na dumaan, mas lalo pang pabataan ng pabata ang mga nabubuntis sa edad na 13 anyos. At ito nga't ating pakinggan ang ulat ni Zenaida Unsa sa batang babae na sa edad na 13 ay nabuntis. Zenaida Unsa, ibalita mo. Magandang araw, ako po si Zenaida Unsa at ito ang ating ulat. Naalarma po ang isang grupo sa patuloy na pagtaas ng teenage pregnancy na kinumpirma mismo ng datos ng gobyerno. Bukod sa epekto nito sa buhay ng batang maagang nabuntis, dagok din daw yun sa ekonomiya. Ayon sa aking nakapanayam na si alias Lenlen, hindi niya tunay na pangalan, isa umano sa dahilan ng maagang pagbubuntis or teenage pregnancy ay dahil sa pagre-rebelde at pagbabarkada. Si Lenlen ay nabuntis sa edad na 14 dahil umano naging marupok ito, dagdag pa niya, inuna daw niya ang sariling kagustuhan na dapat daw ay hindi. Dagdag din niya, nahiwalay din daw siya sa landas na mabubuting gawain dahil umano sa pagbabarkada. Napag-alaman din namin dahil sa galing siya sa broken family, kinailangan niyang huminto sa pag-aaral para alagaan ang kanyang sanggol at magbanat ng buto sa murang edad. Ayon kay Lenlen, lingid sa kanyang kaalaman ang tungkol sa sex education. Batay sa pinakahuling datos ng Philippine Statistic Authority, nasa 1.3 million ang registered live birth noong 2021 ng mga edad 19 years old pababa. Mas mababa ang bilang na ito kumpara noong 2020 na nasa 1 million. Pero ang nakakaalarma ay dumarami ang bilang ng nagbubuntis na mga nasa edad 10 at 14 na taong gulang. Idiniklara ng gobyerno noong 2019 ang teenage pregnancy situation sa bansa bilang National Service Emergency. Inaprobahan na sa third and final reading ang House Bill 8910 o Adolescents Pregnancy Prevention Act na layong pigilan ang teenage pregnancy ang mga batang ina. Sa ilalim ng bill na ito, ang mga nasa edad 15 to 18 ay maaaring makakuha ng reproductive health services nang hindi na kinakailangan ng parental consent. Ayon sa mga ilang kabatan, ang manukalang batas na ito ay tumutugon sa isa sa mga pangunahing karapatan ng bansa. Partikular ang mga karapatan sa sexual at reproductive health. Dahil sa maiwasan at komprehensibong impormasyon, mas mapapalakas ang kakayahan ng mga kabataan magdesisyon na ayon sa kanilang sarili. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Maika Patricio Tumpat, ang inyong tagapaghatid ng balita patungkol sa teenage pregnancy o maagang pagbubuntis. Ang maagang pagbubuntis ay laganap sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ang mga layunin ng pag-aaral na ito ay para malaman at maintindihan ang posibleng dulot ng maagang pakikipagtalik sa murang kaisipan ng mga kabataan. Ang pag-aaral na ito ay makakatulong sa pagmulat sa mata ng kabataan ukol sa masamang epekto ng sobrang kapusukan at
ng pakikipagtalik ng walang basbas ng kasal. Ang pananaliksik na ito ay maaaring makatulong sa mga magulang sa pagdidisiplina sa kanilang mga anak. Nakakapagbigay ito ng ideyang kung paano nila pangaralan at didisiplinahin ang kanilang mga anak. Sa parang hindi ito magre-rebelde at gagawa ng di kanais-nais na mga bagay at mabibigat sa kahihinatnan sa pamamagitan ng pag-aaral na ito. Ang mga mananaliksik ay makakalap ng impormasyon na makakatulong sa amin at sa lahat kung paano makaiwas sa mga hindi magandang epekto ng maagang pagbubuntis. Makakatulong rin ito sa pagsasakatuparan sa kanilang panlipunang tungkulin na tumulong sa kapwa. Sa tulong ng mga impormasyon ay maaaring makabuo ang mananaliksik ng realisasyon o aral na maaaring kung ipabahagi sa iba upang mabawasan hindi man mapipigilan ang paglaganap ng maagang pagbubuntis. Ang ilang paalaala upang maiwasan ang maagang pagbubuntis. Ang teenage pregnancy ay isa sa mga kasalukuyang isyung panlipunan sa ating bansa. Ang ilan sa mga dahilan kung bakit ito'y nauuso sa mga kabataan ay dahil sa kuryosidad at kakulangan ng kaalaman. Kapag ang sinasabing sex, karamihan sa mga kabataan ay tatawanan lamang ito. Ang hindi alam ng mga karamihan, ang teenage pregnancy ay isang seryosong isyung panlipunan na kailangan bigyang pansin. Paano nga ba natin ito maiiwasan? Ang mga magulang ay dapat bantayan ng mabuti ang mga anak. Dapat nilang mapag-usapan ang isyung ito sa kanilang kabahayan. Kailangan bigyang pansin ang mga magulang ang ginagawa at galaw ng kanilang mga anak. Ang mga kabataan din ay kailangan matutong makinig sa mga magulang dahil para sa ikabubuti nila. Ang mga ito, kung maaari dapat iwasan muna ang kabataan ang pagkakaroon ng relasyon dahil maaari lamang silang matukso. Huwag laging makinig sa mga kaibigan lalo na kung ito ay masasamang impluwensya. Iwasan muna ang mga bisyo dahil maaari itong humantong sa maling pag-iisip. Sa mga kabataang nagbabasa nito, sana ay bigyang pansin niyo ang mga payong ito dahil para rin ito sa kinabukasan niyo. Kayo ang responsable sa inyong mga ginagawang maaari niyong pagsisihan sa huli. Muli, ito po si Maika Patricia Timpadan, ang inyong tagapagbalita. Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig. Ako po si Genevieve Blaurio, ang inyong tagapagbalita. Ating talakayin ng teenage pregnancy data analysis sa ating bansa. Sa pag-aaral ng pagtaas ng kaso ng teenage pregnancy sa loob ng 2 taon na nakalipas at ng kasalukuyang taon, mahalaga na unahin natin ang pagkuha ng tamang data at impormasyon. Ang mga datos na kailangan nating suriin ay maaaring kinabibilangan ng bilang ng mga kaso ng teenage pregnancy sa bawat taon, edad ng mga kababaihan na nabuntis, lugar ng insidente at iba pang mga kaugnay na salik tulad ng akses na edukasyon, kontraseptibo at serbisyo ng kalusugan. Pagkatapos nating makalap ang mga datos na ito, maaari nating gamitin ng iba't ibang mga pamamaraan sa pag-aanalisa tulad ng trend analysis o statistical modeling upang masuri ang pagbabago sa dami ng mga kaso ng teenage pregnancy. Ang trend analysis ay nagtuturo sa atin kung mayroong patuloy na pagtaas, pagbaba o katulad ng antas lamang ng kaso sa loob ng mga taon. Dahil ang teenage pregnancy ay isang malawak at komplikadong issue na maaari maapektuhan ng maraming mga salik tulad ng edukasyon, kahirapan, kultura at iba pa. Mahalaga rin na suriin ang mga patakaran at programa ng pamahalaan o ng iba't ibang mga ahensya na may kinalaman sa reproductive health at sex education. Ang pag-aaral ng epekto ng mga patakaran at programa na ito sa pagtaas at pagbaba ng teenage pregnancy ay magbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa issue at maaaring magturo sa atin ng mga hakbang na maaaring kailangan upang masugpo ito.